my beloved Boss Mike Cervera. Basta masaya, basta maganda, basta sexy, basta cute, basta nakakagandang lalaki, basta pagkakakitaan, okay na ba siya? But anyway, Joke A, Jojo A, all the way, the show is back on air. Dito muna tayo sa YouTube. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Norman Mangusin. Yan, the alleged budol king, scam king, si Francis Leo Marcos. Famous and notorious. Yung notoriety niya medyo mixed emotions. He is the flavor of the month. Kaya nga siguro FLM, flavor lang of the month. Pwede, no? Anyway, siya pag-uusapan natin. Dahil siya nga sinabihang scam king, hari ng scam. Meron siyang sariling Die Kingdom scam. Scam, no? Die Kingdom scam, hari ng... Marami na siyang nakakaaway, no? Marami siyang nakakaaway. Yung Tulfo Brothers, Arnold Clavio, ibang mga artista, mga kilalang vloggers. Nasundan ko na rin yung iba. Nakakatuwang sundan eh. You learn from all sides. You also learn how people deal with things, no? Yung the psychology of it all. Kanya-kanyang style, eh, no? Meron pang mga vloggers nga. Coach Jarrett, Alam na This, mga sila Boy Ayuda, Takeru Miyamoto, si Manuel Boy Mejorada. Yung mga nakabangga niya eh, no? I've always been very vocal about my commentaries, about the things that I feel. Kasi friends, kilala niyo naman ako, I always speak from the heart. Wala naman akong may offer sa inyo, kundi yung sincerity ko, at kung ano talaga yung nasa puso ko, yung nasa utak ko na gusto kong i-share sa inyo, wholeheartedly. So yun na nga, marami nang nakalaban, marami nang nakagalit, marami rin namang humahanga. I will explain to you kung bakit sa tingin ko, ito personal ko, ay mag-ingat din talaga tayo. Kasi yung pala nga, hindi na natin alam kung whether he is Francis Leo Marcos ba talaga siya or Norman Mangusin, no? I will explain to you kung bakit marami siyang nakalaban na talagang pinersonal siya. And after that, I will explain to you also, ito maganda to, the intelligent process of deduction using Norman Mangusin. Explain ko rin sa inyo kung bakit siya ay sinabing budol-budol at scam king. Anyway, let's talk about the 5 things. Mayabang challenge. Yung kanyang mayaman challenge, ang dating mayabang challenge. Maraming na-offend, maraming di siya nasakyan. Ang napasaya niya lang is yung mga mahihirap natin mga kapatid. Sana, pati yung mga mayayaman natuwa. Kung ang ginawa niya ako ho ay bumili ng 10 tenoladang bigas. Yung mga ibang mayayaman dyan, kung baka gusto niya namang tapatan tayo, tulong-tulong na tayo. Mga ibang mayayaman na katulad ko, ganon. Kahit 1 tonelada muna, hintayin ko, sino bang mayayaman dyang iba? Tara, masarap to, tulungan natin mga kababayan natin. Kung ganon sana, hindi siya offensive, hindi siya nakasakit ng kapwa. Kasi the end will not justify the means. Nakatulong ka nga, nakasakit ka naman ng kapwa. Nakatulong ka nga, nakapanloko ka naman ng kapwa. Those who exalt themselves shall be humbled, and those who humble themselves shall be exalted. Pag masyado kang nagmamataas, ibababa ka ng Panginoon Diyos. Kung ikaw naman ay humble and you have humility in your heart, ikaw ay pagpapalain. Sana ganun na lang ginawa niya, hindi naging mayabang challenge. Sana yung mayaman challenge, hindi naging mayabang challenge. It was a very good thought. It was a noble idea. Poorly implemented. Give lovingly, secretly. This is also in the Bible. Merong verse dyan. Do not let your left hand know what your right hand is doing. Or do not let your right hand know what his left hand is doing. Meaning, kung ikay magbibigay, wag mong ipagkakalat. Di na kailangan ipagyabang. Hindi na kailangan i-broadcast pa. Kasi ayaw ng Panginoon ng ganun sa tingin ko. Ay kasi yun naman nakasulat. Do not let your left hand know what your right hand is doing. Or vice versa. No? If that is the case, at marami nang nag-praise sa'yo, ang galing mo, ganyan. Bayad ka na dito sa lupa. And yung mga blessing mo, tapos na. Hindi ka na i-bless. Pag kayo nagbigay, mas maigi wala nang nakakaalam.
Si Lord na lang, di ba? Si Lord na lang. Doubtful and inconsistent. Outright, maraming nagsasabi, maraming nag-dispute. Una-una, Marcos, hindi naman pala Marcos. Meron lang palang mga financer. Pera daw ay galing sa ganyan, kung saan-saan. Ang dami niyang inconsistencies eh. You know, ang daming inconsistencies eh. Yun lang siya Marcos, mangusin pala. Tapos, makikita sa several videos, sasabihin niya, huwag niyo ako i-link kay Marcos. Ang dami kasing inconsistencies talaga. Yung mga houses, hindi pala kanya yun. Nagre-rent lang pala siya. Proven yan. Yung mga cars, hindi pala kanya rin. Marami talagang signs eh. Mga warning signals. Parang grandstanding talaga. Why now lang arrested? Bakit yung warrant? Ngayon lang lumabas, ngayon lang halatang pinersonal. Yes, that is true. Talagang pinersonal siya. But sadly, I will tell you, marami talagang ganyan. Yun yung tinatawag nila na the long arm of the law will eventually catch up with you. Yan yung sinasabi nilang ganon. Pero yan, matagal na ng loloko. Huwag niyo sabihin just because gayon. No. Matagal na yan ng loko, matagal ng guilty. Galing magtago, di mahuli. Pero, one, nakakalusot. Number two, ito, very sad to ha. Yung ibang agencies natin, nababayaran. Sadly, totoo po yan. So, yung sinasabi nyo, bakit lang nahuli ngayon lang? May issue na, matagal na yon, matagal na siyang guilty, nakakataka siya, swerte siya, or nababayaran niya. That is the justice system we have, no? Naghahanap pa rin tayo. Number one, na napakasakit because this is real thing and very true sa Pilipinas. Kung bakit merong mga katulad ni Norman Mangusin na namamayagpag. Ang mga Pilipino hanggang ngayon, tayo pa rin ay naghahanap ng hero. Modern day hero ang hinihintay natin. Yung makakapagbigay ng bigas sa atin, makakapagbigay ng trabaho sa atin, yung makakapagbigay ng kaginhawaan sa atin. Ang tingin natin dyan, hero na. Napakasakit eh. Yun talaga eh. Naghahanap pa rin tayong mga Pilipino ng somebody or a government that will be our superhero. This is true eh. Nasaan ka na, superhero naming Pinoy? Sa ating pagtatapos. Yung sa mga naniniwala pa rin kay Mangusin, I'm praying for you to be enlightened. At kung meron man kayong gagayahin sa kanya, gayahin nyo yung pagbibigay sa kapwa. Ang gayahin nyo yung pagbibigay, hindi yung panluloko. Okay? Sa mga hindi na scam o hindi naniwala, magpasalamat kayo sa Panginoon Diyos. Ito na yung fun part natin. Yung ating iPad, also known as the intelligent process of deduction. I will explain to you kung bakit si Norman Mangusin ay isang scammer daw. Using Norman Mangusin, yung kanyang pangalan na totoo, and applying the intelligent process of deduction, I will show you and explain to you bakit sa tingin ng marami, siya ay isang scam king. Intelligent process of deduction. Eto na. Intelligent process of deduction using Norman, ang kanyang tunay na pangalan, Mangusin. Mangusin. Okay. We will now apply the process of deduction. Ito na. Simula na tayo. We start off with, ano to? Nor. Okay. Pag sinabi mong nor, ano ibig sabihin yan? Pang seasoning. Pwedeng seasoning. Hindi, pero panluto. Panluto. Yes, panluto. Yan, oo. O, tama. Seasoning, ito ay, di ba, magic. Magic. Okay, magic seasoning. Yan. Ngayon, pag sinabi mong magic, di ba, pag ikimi ng magic, nagugulat ka kasi parang naloloko ka di ba? Oo. Naloloko. Yan, naloloko or nalilinlang. Lang. Yan. Yan. Okay. Now, we go to the first critical area, which is mangmang. Yan, sa Mangusin, mangmang. Pag sinabi mong ikaw ay mangmang, ikaw ay Walang alam. walang alam. Tanga. Correct.
Tanga. Tanga ang alam. Tanga. Yes, correct. Tanga. Pwede rin tanga. Bobo. Di ba? Ayan. Bobo. Ayan. Bobo. Now, we go to the next one, which is of mangusin you. Oh, sino si you? Ikaw. Ikaw. Correct. Ikaw, ako, you. Yan yun. Lahat tayo yan. You. Oh. Ngayon, we go to the next critical area, which is sin. Ano ang sin? Pag sinabi mong sin, ito ay... Kasalanan. Ha? Kasalanan. Masama. Correct. Masama. Kasalanan. Or masama. Ayan. Masama. Pero sa internet, yan. Internet language, pag ikay na sin zone, ano yan? Pag sin, sounds like sin. Ano? Nakita lang. Tinignan. Tiningnan. O, nakita. Correct. Gagaling nyo ah. Okay. Now, ito na ngayon ang ating verdict. Using Norman Mangusin at in-apply na natin ang intelligent process of deduction, kitang-kita nyo na si Norman Mangusin, pag nakita niya na ikaw ay walang alam at tanga, ha? Kayang-kaya kanyang lutuin at magicin. Lalo nang kaya kanyang linlangin at lokohin kahit ito'y masama at kasalanan dahil nga tingin niya, bobo ka. Yo. Hey! Hey! Thank you. Intelligent process of deduction. Boss Mike! Boss Mike!